Ganito na kayaman ang isa sa pinakamagaling na aktor ngayon na si McCoy De Leon. Siya ay 16 nang magsimula siyang lumitaw sa mga patalastas. Ang karera ni McCoy ay nagsimula sa maliit na tungkulin sa mga komersyal at serye sa telebisyon. Ang kanyang malaking break ay dumating noong 2012 nang gampanan niya ang isang papel na may mga linya sa serye na Be Careful with My Heart. Noong 2016, tinanggap siya bilang isa sa mga housemates sa reality show na Pinoy Big Brother Lucky 7 Edition. Nakakuha din ng acclaim para sa kanyang mga tungkulin sa pag-arte sa mga kilalang serye sa telebisyon tulad ng The Good Son at Batang Quiapo kung saan siya ay kasalukuyang niyang ginagampanan ang role ni David Di Magiba. Itinuturo ni McCoy na ito ang likas na kapintasan at pagiging komplikado ng karakter ni David na naglalarawan sa kanya na kawili-wili. Hindi lamang ang karakter ay gumawa ng isang pangmatagalang epekto sa madla sa pamamagitan ng kanyang pag-arte, ngunit marami ring natutunan si McCoy mula sa paglalarawan ng karakter. Ang paglabas ng kontrabida na aspeto ng karakter, nadiskubre ni McCoy ang maraming pagkakapareho sa pagitan ng kanyang sarili at ni David. Sa partikular, si David ang nagnanais at ambisyon na pinapanatili niyang nakatago, katulad ni McCoy. Siya ay tahimik at matalino na gumagana patungo sa pagkamit ng mga hangarin ito nang hindi bukas na ibunyag ang mga ito. Ang kanyang pag-arte ay nakakuha sa kanya ng papuri mula sa parehong mga madla at kritiko. Bukod sa pagiging isang mahusay na aktor at mananayaw, mayroon siyang isa pang special skill, na naglalaro ng gitara at ipinakita din kung paano siya gumalaw sa pagsasayaw, bilang bahagi ng grupo na tinatawag na hashtag sa It's Showtime. Ang kanyang kakayahang umangkop bilang isang tagapalabas ay nagpapatibay sa kanyang katayuan bilang isang tumataas na bituin sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Nag-aral siya sa high school sa San Sebastian College Recoletos. Pagkatapos ay sinubukan niyang makakuha ng isang Bachelor of Science sa Civil Engineering sa Mapua University, ngunit nagpa siya na tumigil upang ituloy ang kanyang karera. Bilang isang dating mag-aaral sa engineering na nag-ventured sa isang karera ng showbiz, ipinahayag ni McCoy ang kanyang paunang pangako na maging isang engineer, na hinihimok ng hangarin na makakuha ng isang diploma at ipagmalaki ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, sa pagpasok sa industriya ng pag-arte, naramdaman niya ang ibang pagtawag, pakiramdam na maaaring ito ang landas ng mundo. Sa kabila ng kanyang interes sa pag-arte, si McCoy ay nagbibigay ng mas malawak na curiosity para sa paggalugad sa larangan ng entertainment, na kinikilala ng marami na siyang nais na matuto at maranasan sa hinaharap. Noong 2019, nakabili si McCoy ng isang 5 palapag na gusali na matatagpuan sa likuran lamang ng bahay ng kanyang pamilya sa isang lugar ng merkado sa Tondo. Ang mga rentals ng espasyo sa gusali ay isang matatag na mapagkukunan ng kita para kay McCoy at sa kanyang pamilya. Ngayon sa edad na 25, 2 building ang naipundar ni McCoy De Leon mula sa kanyang mga kinita bilang artista. Pero mas tumindi ang pagiging responsable niya ngayong 30 years old na siya at may anak na sila ng kanyang live-in partner na si Elise Hoson. Bukod sa pag-i-invest sa properties ay meron ding food business si McCoy. Ang iba pang business nila ni Elise ay ang jewelries, mayroon silang jewelry business at mga investment sa properties. Ipinagmalaki rin ni McCoy na walang masyadong nagbago sa kanyang lifestyle buhat ng magkaroon ng anak dahil ang trabaho at ang pamilya ang priorities niya noong binata pa siya. Noong 2019, bumili din si McCoy ng isang bahay na plano niyang mag-convert sa isa pang gusali. Yung isa namang property na na-acquire din niya ulit sa Tondo ay isang bahay na balang araw gagawin niya ring daw building para popahan. Ngayon ay baka mayroon itong bagong bahay na binili, kahit na sa condominium ito nakatira na malapit sa kanyang trabaho. Mula sa mga proyekto sa telebisyon hanggang sa mga malalaking break sa screen, patuloy na pinatunayan ni McCoy na karapat-dapat siya sa lahat ng mga bagay na mayroon siya ngayon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang makakaya sa lahat ng ginagawa niya. At noong 2019, umani pa siya ng isa pang bunga ng kanyang trabaho na isang bagong kotse.
Malinaw niyang ibinahagi na sa wakas ay nabili niya ang kanyang pangarap na kotse. Siguro ngayon ay hindi lang ito ang kanyang sasakyan na ginagamit. Bukod sa mga sasakyan, mayroon din itong mga mamahaling motorcycle na kanyang ginagamit. Bilang isang matagumpay na aktor at filmmaker, si McCoy ay may tinatayang net worth na nagkakahalaga ng humigit kumulang na $5 million o 289 milyon pesos. Ang kanyang karera sa industriya ng entertainment, kasama ang ventures in filmmaking, negosyo, at investment ay nag-ambag sa kanyang kahanga-hangang tagumpay sa pananalapi. Ang kanyang role sa seryeng Batang Quiapo ang lalong nagpalaki ng kanyang lumalagong net worth. Si McCoy ay nasa isang pangmatagalang relasyon sa kapwa-aktres na si Elise Hoson. Ang mag-couple ay nagkaanak ng isang anak na babae. Bagaman hindi sila opisyal na kasal, ang kanilang relasyon ay naging pangunahing bahagi ng personal na buhay ni McCoy. Noong January 4, 2023, kinumpirma ni McCoy ang kanilang maikling paghihiwalay, ngunit pagkatapos ng ilang linggo, nagkasundo ulit ang mag-couple. Patuloy silang nakatuon sa pagbuo ng kanilang pamilya at pagpapalaki ng kanilang anak na babae. Pagdating sa pagiging magulang, nakikita ni McCoy ang kanyang sarili bilang hindi masyadong mahigpit sa anak, ngunit hindi rin masyadong masungit. Pinapayagan niya ang anak na magsaya, tulad ng kapag humihingi siya ng dagdag na oras, ngunit tinitiyak din niya na magtakda ng mga hangganan at gabayan siya habang siya ay lumalaki. Sa pamamagitan ng mga taon ng karanasan, kinikilala ni McCoy na palaging may higit na matutunan, kapwa bilang isang artist at isang aktor. Nakikita niya ang bawat karakter sa isang pelikula o primetime series bilang isang pagkakataon para sa personal growth at learning nito. Sa pamamagitan ng kanyang mga gawa, inaasahan ni McCoy na magbigay ng inspirasyon at ibalik sa kanyang mga tagahanga, na kinikilala ang malaking oras at pagsisikap na namuhunan ng mga humanga sa kanya ang isa kahit na tato ang kanyang pangalan at iba pa ay patuloy na nagpapadala sa kanya ng mga pagbati. Gayunpaman, kung ano ang tunay na nagdadala sa kanya ng kaligayahan ay nakasaksi sa kanyang mga tagahanga na nakamit ang mga milestone sa kanya, tulad ng pagtatapos ng paaralan. Para sa mga kadahilanang ito, nananatiling mapagbigay siya sa kanyang mga kilos, oras, at mga salita ng paghihikayat, pag-aalaga ng positibo at makabuluhang koneksyon sa kanyang mga taga-suporta.